isipan. Gisingin po natin ang ating mga katawan. Amen. Para po hindi po talaga tayo dalawin ng ating antok. Amen po ba? Amen. Nasa gayon po ang salita ng Diyos, malaya pong makapasok po sa ating mga damdamin, sa ating mga isipan. Amen. Humingi po tayo ng gabay sa ating Diyos ngayong gabi. Praise God, hallelujah. Hindi na po natin palatagalin. Tawagin na po natin ang ating likod para po sa mensahe ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Sa buhay po ng kanyang likod, Apostle Mark Angelo Yanday Carneo. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay sa likod. I-check po yung ng konti. Okay, makupo na po tayo. Praise God. Hallelujah. Meron tayong isang oras na magturo. Ganyan ko kayo magbuklat sa Colossus 1:28. Colossus chapter 1, verse 28. Hindi pa po yan ang talagang topic natin. Isa lang yan sa Bible verse na gagamitin ko para mas lalo kayong magkaroon ng interes sa pakikinig. Sapagkat ang katuruan ni Kristo ay makinig ng may pandinig. Amen po ba? Amen. Amen po. Lahat mo tayo biniyayaan ng dalawang tenga. At yung tenga na yan ay malaki ang gagampanan para sa kaligtasan natin. Amen po ba? Kung hindi ka makakapakinig, hallelujah, hindi ka mananampalataya. Amen po ba? Amen. At dahil nakapakinig ka ngayon ng mabuting balita, ikaw ngayon ay narito. Amen po ba? Amen. Dahil nakapakinig ka, ikaw ay narito. Amen po ba? At patuloy ng nakikinig. Amen po ba? Colossus chapter 1, verse 28. Muli magandang gabi sa ating buhay na Diyos. Amen. Pinaglilingkuran sa ating Panginoong Yeshua na nagpapako sa krus para tayo maligtas at sa banal na Santong Espiritu na sinugo niya sa atin para gabayan. Amen po ba? Amen. 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 Amen po. At siyempre magandang gabi sa ating mahal na propeta o si Bina Rea Bonanza sa lugar po ng Itugaw, sa kanyang asawa, sa lugar ng Ordaneta na si Senior Pastor Francis Rea Bonanza at sa lahat ng sangay ng IPRM Ministry sa loob at labas ng bansa. Amen po ba? Amen. Magandang gabi po sa inyo at siyempre magandang gabi sa inyo lahat na narito na nagbigay ng oras sa Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi diyan, iyan ang dahilan. Colossus chapter 1 verse 28. Sabi diyan, iyan ang dahilan kung bakit ipinapangaral namin si Kristo. Sino pong pinapangaral natin? Si Kristo. Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan. Amen po ba? Amen. Ang lahat, hindi lang walang favorite si pastor. Amen po ba? Lahat Amen. kayo binabalaan. Amen po ba? Amen. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pagkipag-isa kay Kristo. Kristo. Kaya napakahalaga po ng mga ganitong gawain, mga Bible study. Yan po yung panahon namin mga lingkod ng Diyos Amen. na kayo ay mababalaan, Amen. na kayo ay maturuan. Bakit? Para maiharap namin kayo balang araw sa harapan ng Diyos, walang kapintasan. Amen po. Amen. Amen. Amen po. Amen po. Banal. Amen. Banal. Amen po ba? Amen. Kaya nga, habang natuturuan kayo, na isasagawa ninyo yung natuturuan, lalo kayo nagiging banal. Amen po ba? Amen. At hindi lang po ako ang tagapagturo ninyo pag alis nyo dito, ang banal ng Santong Espiritu nandyan. Amen. Nagtuturo pa rin sa inyo. Alalahanin mo yung tinuro ni Pastor. Amen. Ganoon. Ang tanong, meron po ba tayong ganoon? O Amen. baka meron tayong ganoon, binabaliwan lang natin. Huwag po natin baliwalain. Amen po ba? Amen. Amen po ba?
Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan dahil sa kanilang pagkikipag-isa kay Kristo. Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamagitan ng kalakasang kaloob sa akin ni Kristo. Kami po mga lingkod, pinagsisikapan po namin yan na magawa. Amen po ba? Amen. Kaya huwag kayong magagalit kung minsan makulit si pastor. Laging nagpapaalala. Amen. Amen po ba? Laging nagpapabala. Laging nagtuturo. Trabaho po talaga namin yan. Amen po. Amen. Amen po. At yung mga nag-iisip diyan, mapanghimasok si pastor sa buhay ng may buhay. Pwede nyo naman pong prangkahin si pastor. Pastor, huwag ka na magpakapastor sa akin. Kasi hindi pastor ang turing ko sa iyo. Amen po. Amen. Pag tinawag niyo akong pastor, magpakatupa ka. Amen. Amen po ba? Amen. Yan ang relasyon ng pastor at tupa. Amen po. Amen. Pag tinawag mo akong pastor, siguraduhin mong tupa ka. Amen po. Pastor ba ng pastor? Hindi naman pastor ang turing mo sa akin. Wala pong pinagkaiba sa sinabi ni Kristo. Bakit ninyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon? Gayon din nyo naman tinutupad ang aking mga utos. Amen. Pastor kayo ng pastor. Pastor. Hindi nyo naman alam ang ibig sabihin ng pastor. Nakuha po ninyo? Amen. Amen po. Amen. At kailangan rin po ni pastor. Yung totoong pastor ang turing sa kanya. Amen po. Amen. Pero hindi pa huli ang lahat. Kung hindi ka pa totoong tupa ni pastor. At meron po kami pinakapunong pastor. Pinakapunong pastor. Amen. Si Kristo po. Amen. Kaya nga naman, ang tinuturo ko, dahil pinakapuno ko si Kristo, katuruan ni Kristo. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Yung mga matitigas sa ulo, huwag kayong mabibigla sa huling panahon. Amen po. Amen. Si Kristo po, sa ngayon, at ang ating Diyos Ama, sa ngayon, Diyos pa po sila ng pag-ibig. Sa kanilang pagbabalik, huwag po kayong mabibigla. Amen. Yung lahat ng nagbaliwala ng babala ng mga lingkod ng Diyos, huwag po kayong mabibigla. Amen. Yan po isang babala din. Amen. Huwag kayong mabibigla. Amen po. Samahan po ninyo ako Mateo 20:24 verse 45. Hallelujah. Pag-aralan natin ngayon yung pagiging handa. Amen po ba? Sapagkat meron na namang nangyayari sa Middle East. Amen po ba? Maaring yan na yung propesya. Amen po. Maaring hindi pa, pero maaring yan na. Amen po ba? Pero kapag sabi ni Jesus Christ, kapag nakikita nyo nang nangyayari yung mga yan, malapit na ako bumalik. Hallelujah. Amen. Malapit na ako bumalik. Kung paano nakikita natin ang ulap ay maitim na, sinasabi natin, malapit na umulan. Amen po ba? Amen. Ganon din naman ang pagdating ng Panginoong Yeshua. Kapag nakita nyo na yan, palatandaan na yan, malapit na umulan. Pero walang eksaktong petsa, walang eksaktong oras, Amen. walang eksaktong buwan na sinabi. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Ang tanging na ipayo lang, maging handa. Amen po. Amen. Amen. Sabi dito, dapat palaging handa. Ano yan? Mateo 24:45. Mateo chapter 24, verse 45. Diyan na po kayo. Amen. Okay? Manalangin tayo. Amang Diyos na banal sa lahat, muli po, Ama, ako po yung nagpapakumbaba. Wala po akong may tuturo.
Kung kayo po hiwalay sa akin, hallelujah, wala po kayo matutulog kung hindi niyo po ako gagamitin. Amang Diyos, dalangin ko po, gamitin niyo po ako bilang instrumento sa pagpapahayag ng salita. Wala pong lalabas sa aking bibig na hindi kagamit-gamit sa makikinig. Hallelujah. Amang Diyos, bigyan niyo po ako ng kalukuhan kung kailanganin ko sa oras na ito nang sa gayon na maging gagamit-gamit sa kanila ng lahat ng kanilang mapapakinggan. Ito po yung maging kasangkapan para sa kanilang patuloy na pagbabago. Ito po yung maging kasangkapan patuloy para patuloy po silang makalapit sa inyong paanan. Hallelujah. Amang Diyos, dalangin po. Palambutin niyo po ang kanilang puso, ang kanilang isipan, ituwid po ninyo. Nang sa gayon, malaya po itong maisulat, may ukit, hali ang salita sa kanilang puso, sa kanilang isip. At ito po hindi na magbura kailan-kailan pa man. Ito po yung kanilang maisa pamuhay. Magliwanag po ito sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang akong dalangin sa makapangyarihang pangalan ng anak niyo pong si Yeshua na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Dapat palaging maging handa. Amen po ba? Pero paano ka palaging magiging handa kung ngayon malamig ka, bukas maalat ka. Malamig ka na naman, bukas maalat ka. Paano kung yung sa panlalamig mo, doon bumalik ang Panginoong Yeshua? Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Paano kung sa pagtalikod mo, doon bumalik ang Panginoong Yeshua? Nakuha po ninyo? Amen. Nakuha po natin? Amen. Nakakilala na po tayo ng katotohanan. Tapos tatalikuran mo pa yung katotohanan. Amen po. Amen. Ano po ituro ni Pastor? Walang kaligtasan sa pagtalikod. Bakit walang kaligtasan sa pagtalikod? Dugo ni Kristo po ang inyong tinalikuran. Amen po ba? Amen. Kung may kaligtasan sa pagtalikod, nauna na po si Pastor tumalikod. Hindi ko na po kayo pagtsatsagan. Mark my word po. Totoo po yan sinasabi ko. Kung may kaligtasan sa pagtalikod, nauna na po si Pastor. Totoo po yan sinasabi ko. Unahan na po tayong tumalikod. Nakuha po ninyo, Amen. napakasimpleng paliwanag, madaling maintindihan. Kung may kaligtasan sa pagtalikod, hindi na po ako magpupuyat. Hindi na po ako magtsatsaga na mag-aral na mag-aral. Hindi na po ako magpapasting. Hindi na po ako po ba magsasakripisyo. May kaligtasan pa sa pagtalikod. Maghihikayat pa mo balik. Talikod tayo. May kaligtasan sa pagtalikod. Nakuha po ninyo? Amen po. Amen. Mayroon po bang maunawaan? Walang kaligtasan sa pagtalikod. Amen. Nakuha po ninyo? Bakit pa tayong mangaral tungkol kay Kristo kung may kaligtasan pa sa pagtalikod? Amen. Sa tingin po ninyo, kung may kaligtasan sa pagtalikod, may mga ngaral pa rin kaya ngayon ng mabuting balita? Nakaabot pa kaya sa atin ng mabuting balita kung may kaligtasan sa pagtalikod? Mga kapwa ko mga ngaral, gising. Gising. Gumising po. Amen. Huwag natin pakampantingin ang ating mga tinuturuan na matulog sa kasalanan. Gisingin po natin sila at makabangon doon, makatakas doon. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Huwag pong maging matabang ang ating pagtuturo. Kailangan yung pagtuturo natin laging panggising, Amen. hindi pang kiliti. Amen. Amen po ba? Masaktan yung masaktan. Kasi pag di nasaktan yan, hindi magigising yan. Kinikiliti mo, lalong matulog. Sarap. Nakuha po ninyo? Amen. Amen po. Amen. At tumalikod ng tumalikod Amen. sa ayaw sa salita ng Diyos. Ang totoong Kristiyano, kapag nasaktan, nagbabago. Amen. Ang peking Kristiyano, pag nasaktan, lumalaban, rebelde, tumatalikod.
Tandaan po ninyo yan. Ugali po ni Satanas yun. Nag-rebelde siya sa langit, tumalikod, hanggang ngayon, demonyo siya. Amen. Hanggang ngayon, Satanas siya. Amen po ba? Amen. Hindi talaga magbabago ang ugaling Satanas. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Ngayon, sino pong tutularan natin? Ang Diyos na banal o si Satanas na rebelde? Maging totoo po tayo sa salita natin. Pag sinabi natin, patunayan po natin. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. 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 Dapat palagi po tayong handa. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kasi hindi natin alam kung kailan babalik ang Panginoong Yeshua. Amen po ba? Amen. Okay, 45. Sino ang tapat at matalinong alipin? Sa tanong pa lang na yun. Makatamaan na tayo dito eh. Sinong tapat at matalinong alipin? Ano ang katabi mo? Matalino ba yan? Sa tingin mo, matalino ba yan? Yung matalinong alipin, eto, hindi ba't ang pinamamahala ng kanyang Panginoon upang magpakain sa iba, pang-alipin sa takdang oras? Nakuha po ninyo, itinataas ng Diyos yung mga mapagkakatiwalaan. Nakuha po ninyo, Amen. dati nakaupo ka dyan ngayon. Lahat kayo nakaupo ngayon, di ba? Amen. Nakikinig kayo. Ibig sabihin kayo ang pinapakain ngayon. Amen po ba? Amen. Hinahangad po ba ninyo na mag-level up? Amen. Hinahangad ba natin na mag-level up? Amen. Sabi ng Apostol Pag, dapat mga tagapagturo na kayo. Pero hanggang ngayon, gatas pa yung pinag. Nakuha po ninyo? Amen. Yung pagsisisi, kung yan eh, tawag dyan, mga gatas yan na aralin yan eh. Yung pagtalikod sa kasan, dapat tumalikod ka sa kasan, gatas po yan, mga yan. Pangapanin mo ng aralin po yan. Dapat tumatagal ng panahon, graduate ka na dyan, ikaw na ngayon yung nagtuturo sa iba na magsisi. Amen. Hindi yung nagsimula ng journey mo ng pagiging Kristiyano, sinasabihan ka na magsisi ka hanggang 5 years, yung pa rin ang sinasabi sa'yo, magsisi ka. 10 years, yung pa rin ang sinasabi sa'yo, magsisi ka. Hallelujah. Bumalik na si Kristo, hindi ka pa nakapagsisi. Kakilakilabot naman yan. Amen po ba? Amen. Dapat tumatagal na ikaw ay Kristiyano, ikaw na yung nangangaral na magsisi ang tao. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Hindi ikaw yung palaging pinapaalalahanan, magsisi ka na. Hallelujah, ang tigas ng ulo mo. Bakit hindi mo pa rin tinatalikuran yan? May tinatamaan mo ba? Sinasadya po ni Pastor yun. Amen. Kung yan ang paraan para magising ka, amen po ba? Pagmamahal po ni Pastor yan. Bakit pagmamahal yan? Ayaw pong mapunta ka doon sa apoy. Amen po. Hindi po pang judge yan. Hindi po pang kukondem yan. Pang kukonvict po yan. Amen po. Amen po. Ngayon, kung ikaw yung taong hindi na convict, ang tigas mo naman. Ngayon, patigasan, matigas ka kaya pagdating doon sa, doon mo ipakita yung tigas mo. Pag nandun ka na, sa hatol ng Diyos. Nakuha po ninyo, Amen. lahat ng matitigas ang ulo, may kalalagyan, walang araw. Amen. Hindi ka pwedeng pilitin. Amen po ba? Amen. Hindi ka pwedeng pilitin. Pero, ito, lagi na rin sinasabi ni Pastor to.
Hindi mo pwedeng pilitin ng Diyos kung saan mo gustong pumunta. Nakuha po natin. Kung hindi ka mapilit ngayon, balang araw, hindi mo pwedeng pilitin ng Diyos kung saan kanya ilalagay. Amen po. Amen. Wait, kung saan narinig mo, hindi ka pa rin, wala pa rin talaga, ang tigas mo talaga. Nakuha po natin, tigas mo talaga. Okay, palalambutin ka ng Diyos balang araw. Pero kunin ang lahat. Amen po. Amen po. Okay. Hindi ba tayo pinapamahalan ng kanyang Panginoon upang mabakain sa iba ang mga alipin sa tatlong oras? Verse 46. Pinagpala ang aliping iyon kapag dinatnan siyang tapat na nagdilingkod sa pagbabalik ng kanyang Panginoon. Mapalad po ang naglilingkod sa huling panahon. Sabihin ko sa inyo, napakamapalad ng mga taong naglilingkod. Praise God. Hallelujah. Bawas ng Twitter. Praise. Dagdag ng go. Okay. Praise God. Hallelujah. Mapalad po yung naglilingkod sa huling panahon. Amen po ba? Amen. At madatnan ng Panginoong Yeshua. At napakamalas po ng taong natutulog. Amen. Amen po. Common sense lang po yan. Kung ikaw ay amo, mayroon kang pinapasahuran. Amen po ba? Kapag wala ka, hindi mo alam kung nagkatrabaho yan o natutulog. Amen. Nung pagbalik mo, sino ang nagpapromote mo? Yung nadatnan mong tunay na nagkatrabaho o yung nadatnan mong natutulog? Yung nagkatrabaho. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Nakuha po natin. Amen. Mapalad yung laging gising, tumatrabaho. Yung masipag tumarabaho sa gawain ng Diyos. Amen. Masipag mag-soul-win. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Masipag gumawa ng liwanag sa kanyang buhay. Amen. At kapag nakita yung liwanag ng mga tao sa kanyang buhay, mabilis siyang magpaniwala ng salita ng Diyos. Amen. Nakuha po natin. Amen. Kasi kung ikaw yung taong hindi nagliliwanag, malabo mong paniwala ang tao na isusulin mo. Amen. Sabi siya, "Uy, di nga. Totoo ba yan? Sabi mo sa akin magbago. Ikaw nga hindi pa nagbago." Nakuha po natin. Amen. Gumising po tayo. Gising po. Hindi po tayo tinawag para hindi mamunga. Amen. Tinawag po tayo para mamunga. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, kapag hindi pa naniniwala sa iyong taong, hindi ka pa kapanipaniwala. Amen. Nakuha po natin. Amen. Pero kapag namumunga ka na, ibig sabihin yung tao, naniwala sa iyo, nakakita na. Nakita na, kilala kita. Dati ganito ka. Pero nung naging Kristiyano ka, nagtaka nga ako biglang nagbago ka. Kaya naniniwala ako sa iyo. Amen. Nakuha po natin. Ang unang magiging bunga natin yung mabubuti nating gawa. Ang sunod na bunga natin, kaluluwa na. Kasi meron ka ng mapapaniwala. Ngayon, kung ikaw yung taong walang mabuting gawa, simulang nakilala mo si Kristo, ikaw yung taong walang mabuting gawa, malabo din na ikaw yung mamunga ng kaluluwa. Amen po. Amen. Pwede rin mamunga ka, yung kapares mong pasaway. Nakuha po ninyo? Amen.
Pwede mamunga ka, pero yung kapares mo, pasaway. Masaya ka. May nadala ko sa church. Kapares kong babaero. Kapares kong mangingilo. Kapares kong tuwa ka, namunga ka. Pero kapares mong pasaway. Nakuha po ninyo, Amen. huwag kang maging masaya. Amen po ba? Amen. Ngayon naakay mo, kaparehas mo lang din naman na pasaway. Nakuha po natin, Amen. kailangan maging masaya tayo na yung naging bunga natin, kaparehas nating Kristiyanong totoo, Amen. tagasunod ni Kristo. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Hindi po tayo nagpaparami ng miyembro. Nagpaparami po tayo ng tagasunod ni Kristo. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Kasi ayaw natin na panang araw maging bulaan itong iglesyang ito. Amen. Amen po ba? Ayaw natin maging bulaan itong iglesyang ito. Diba, kaunti tayo basta totoo. Amen po ba? Amen. Malagas ang malagas. Matira ang matira. Amen. Kahit kaunti po, kayang ipanalo ng Diyos ang laban. Amen po ba? Amen. Kahit kaunti tayo, kung kasama natin ang Diyos, panalo ang laban. Amen. Alin mo yung dumami tayo, tapos hindi natin kasama ang Diyos. Nakuha po ninyo. Amen. Amen po. Amen. Pinagpala, verse 47, sinasabi ko sa inyo, gagawin siyang tagapamahala ng kanyang Panginoon sa lahat ng mga ari-arian nito. Amen po ba? Amen po ba? Nagigising po ba mga first batch ng mga pastor? Amen. Nagigising po ba? Amen. Gusto mo natin pagtiwalaan ng kaluluwa Amen. o hindi natin hinahangad? Hinahangad o hindi? Kung totoo kang Kristiyano, hinahangad mo dapat yan. Amen. Nakuha po natin. Amen. Matatagalan pa ang pagbabalik. Verse 14, ngunit kung masama ang aliping iyon, ito na yung mga taong hindi nagbabago. Yung masamang aliping. Ngunit kung masama ang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Hindi muna ako magbabago, matagal pa eh. Baka matagal pa, hindi muna ako magbabago. Amen po ba? Marami pong Kristiyano ganyan. Hindi po ako nag-judge, nangigising po. Amen po. Hindi muna ako magbabago, baka matagal pa, hindi ko babalik. Tagal na yung sinasabi, bata pa ako, narinig ko na yun eh. Malapit na bumalik ang Panginoon. Tumanda na ako eh. Wala pa rin. Sabi ni Lola, nung bata siya, naririnig niya na rin yun. Malapit na. Tumanda na si Lola. Tumanda na rin ako. Oh, hindi pa rin bumalik. Hindi mo na ako magbabago. Di ba? Amen. Pero pag may nababalitaan, ito mga chismis lang ito eh. Lalo ngayon may YouTube, may Facebook, may social media. May mga propeta na nagsasabi, babalik na ang Panginoon sa ganito, ganyan. Naku po yung mga tao, natataranta na. Magbabago na ako kasi year 2000, di ba? Year 2000K, narinig. Sino yung nakakaalala? Year 2000. Dito nga lang nakaraan eh, meron na naman eh. Di ko ba? Yung mga Kristiyano, napapad sila, tawag doon, natataranta. Nagpapago na ako, kawalik na. Di ko ba? Nandun ba ang parang pundasyon ng pagbabago, pagsiseryoso sa paglapit sa Diyos? Kapag nalaman mo, makababalik na. Nandun ba talaga? O dapat laging handa? Dapat tayong mga
Kristiyano, malapit sa malayo, dapat lagi kang handa para hindi ka mabubulaga. Nakuha po rin yun. Amen. Maraming mga trabahador nabubulaga. Sabihin nila, tambay muna tayo, wala pa si amo. Si boss amo, wala pa. Amen. Upo muna tayo. Pag nandiyan na siya, tsaka na tayo magkitrabaho kunwari. Pag wala siya, upo muna tayo. Ay, nandiyan na si amo. Busy. Di ba maraming gano'n? Naranasan natin yun eh. Amen. Di ba? Amen. Nakita mo na yung sasakyan. Ay, nandiyan na. Hindi ka laban. Pero hindi ba? Di ba sabi niya, pag nandiyan na yung sasakyan niya, boss amo, nandiyan na. Trabaho na. Pero sabihin ko po sa inyo, hindi laging swerte. Hindi laging swerte. No? Makikita mong dumarating yung amo mo. Minsan mabubulaga ka niyan. Amen. Kapag nabulaga ka, anong mangyari sa'yo? Kapahamakan. Amen. Tanggal ka na. Ganyan pa lang ginagawa mo pag wala mo. Nakuha po natin. Amen. Ngayon, anong solusyon para hindi ka nabubulaga? Nandyan o wala si amo mo, tumatrabaho ka. Amen. Laging handa. Amen po ba? Amen. Nakuha po natin. Amen. Tayo mga alipin na ng katwiran ngayon. Amen po ba? Amen. Hindi na tayo alipin ng kasalanan. Alipin na po tayo ng katwiran ngayon. Ngayon, malayo pa o malapit na dumating ang Panginoon, dapat lagi po tayong gising sa katotohanan. Amen. Lagi po tayong tumatrabaho. Amen po ba? Amen. Yung mga hindi tumatrabaho, prone po sila sa pagtalikod. Sasabihin po sa inyo yan. Totoo po yan. Kasi ang paglilingkod natin, pagpapaanap po yan sa pananampalataya. Amen. Ito, bakit ako nagtuturo? Kasi nananampalataya akong may langit. Amen. Nananampalataya akong babalik muli ang Panginoong Yeshua. Amen. Nananampalataya akong kapag namatay tayo, muli tayong bubuhayin. Amen. Kaya po ako nagtuturo kasi nananampalataya. Nagpapaalab ng pananampalataya. Amen po ba? Amen. Yung paglilingkod po natin. Amen po ba? Pero kung wala kang pananampalataya, malabong magturo ka. Amen. Wala akong pananampalataya, malabong nandito po ako ngayon sa harapan ninyo. Amen. Kasi nga hindi ako nananampalataya. Amen po ba? Amen. Yung pananampalataya natin ang nagpupush sa atin na maglingkod po tayo. Nakuha po natin. Amen. Kaya madali lang kung matitig yung mga taong kulang pa sa pananampalataya o yung mga taong walang pananampalataya. Sinasabi mo may pananampalataya ka, wala naman nakikitang ebidensya na ikaw ay nananampalataya. Amen. Ulitin ko, kaya po ako nakatayo sa harapan ninyo ngayon, nagtuturo, nananampalataya ko may langit. Nananampalataya ko, babalik muli ang Panginoong Yeshua. Kasi kung hindi ako nananampalataya, wala po ako ngayon sa harapan po ninyo. Amen. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Okay. Sabi mo sa katabi mo, nananampalataya ako. Nananampalataya. Kaya ako nakaupo ngayon dito. Pero hindi habang buhay, nakaupo po kayo dyan. Amen. Darating ang panahon, tatayo kayo dyan. Amen. Hindi pwedeng nakaupo lang ako. Amen. Kasi nananampalataya ako. Amen. Nakuha po ninyo? Hindi pwedeng taga-upo ako habang buhay kasi nananampalataya ako. Amen. Ngayon, taga-upo ako. Receive muna ako ngayon. Receiving. Pero hanggang kailan ang pag-receive? Sa ngayon, receive ng kaalaman. Amen po ba?
Yung tinuturo ko sa inyo, binabato ko sa inyo yung kaalaman. Nire-receive din ninyo. Hanggang kailan ang receiving? Amen. Kailangan humantong. Walang araw, yung na-receive ninyo, ibigay na rin ninyo sa iba. Amen. Amen po ba? Amen. Kung para hindi ka maging madamo. O si Pastor Mark, matagal nag-receive. Humantong sa, ngayon, nagbibigay na po ako sa inyo ng kaalaman. Kasi isa ko sa nag-receive noong nakaraan. Amen. Amen po ba? Kung ano yung nalalaman ko, yun yung ibibigay ko rin sa inyo ngayon. Kasi yun yung tinanggap ko noon. Amen. Amen po ba? Amen. Pero hanggang kailan magre-receive ka? Ako po ninyo. Yung iba naman, hindi naman talaga nagre-receive. Nag-receive, tapos release. Receive, release. Receive, release. Kaya wala ding maibigay kasi nirelease lang. Nakuha po ninyo. Amen. Kaya huwag po natin sayangin. Amen po. Amen. Amen po ba? Amen. Darating ang panahon na hatulan ng Diyos ang lihim ng mga tao. Amen. Lihim ng mga tao. Lihim ng mga tao. Amen. Unawain po ng may pangunawa. Pwede kang magkunwari ngayon na totoong Kristiyano. Pero hindi yan ang hatulan ng Diyos yung lihim mo. Yung lihim mo. Pwede kang magmukhang tunay na tupa. Kahit si pastor, pwede pong maging magmukhang tunay na pastor. Pero ang hatulan sa akin yung lihim ko. Amen. Na peke pa ng pastor. Nakuha po ninyo. Amen. Lahat tayo hatulan yung mga lihim natin. Amen po ba? Amen. Pwede ka maging masaya na nagsusulit. Pwede ka maging masaya na nagdadram ka dyan, naggitara. Pero balang araw, i-reveal ng Diyos, hindi ka naman talaga totoong naging masaya. Nakuha po ninyo. Amen. Hahatulan yung mga lihim natin. Napilitan ka lang naman talaga eh. At sinabi ng magulang mo, maglingkod ka, kaya ka naglingkod eh. Hindi naging bukal sa loob mo yung paglilingkod mo sa akin eh. Hindi naging bukal sa loob mo yung pagtanggap mo sa akin. Nakuha po natin. Amen. Lahat po yan hindi sa Diyos, kaya hatulan niya lahat ng lihim natin. Kaya hanggang kailan hindi tayo magiging totoo sa harapan ng Diyos. Kaya po tayo tinuturuan para yung mga bagay na hindi totoo sa atin maging totoo na. Amen. Amen po ba? Amen. Maging tunay tayo sa harapan ng Diyos. Amen. Akala natin ligtas tayo. Yung pala naging peki tayo sa harapan niya. Hanggang kailan magiging peki po tayo sa harapan ng Diyos? Hanggang kailan? Hindi po ako nagkukondem, nanggigising po. Amen. Kasi ang iglesyang ito, kailangan manggising. Bakit kailangan manggising? Yun ang ibinigay sa ating misyon. Amen. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi kayo magigising, kahit mag-isa na lang ako, magigising pa rin ako. Pwede naman manggising ang isa, di ba? Amen. Ako po ninyo, masigit yung isang gising na manggising kaysa isang daang tulog. Makakapanggising ba yung isang daang tulog? Hindi. Nakuha po natin. Kaya kung humantong na isang oras lang nagising, manggising ka pa rin. Amen. Amen po ba? Amen. Huwag kang papayag na madamay ka. Amen po ba? Amen. Yes, pamilya ninyo. Isa ka na lang nagising. Huwag mo hayaan na madadamay ka.
Sa isang barangay ninyo, isa ka na lang nagising. Huwag mo hayaan na madamay ka. Sa mundong ito, na puno ng kadiliman, kakaunti na lang ng gising. Huwag na sanang hayaan ng kaunti na yun, madamay pa. Amen po ba? Amen. Nakuha po natin, kakaunti na nga lang maliligtas. Bible po nagsabi yan, kaunti talaga. Amen. Kaunti. Hindi sinabing marami. Amen. Kaunti. Yung kaunti na yun, nandyan ka na eh. Ba't magpapayag ka pa na madadamay ka pa? Nakuha po natin, Amen. huwag tayong tumayag. Papalad na nga tayo sa kaunti na yun. Amen po ba? Amen. Pero kung tutusin, hindi lang kaunti ang tinubos ng dugo ni Kristo para sa lahat mo yan. Amen. Amen po ba? Amen. Nung pinako si Kristo, hindi lang para sa kaunti. Kaso nga, kaunti nga talaga ang tumaga. Kaunti ang tumaga. Nandun ka na eh. Amen. Bakit atras ka pa? Babalik ka pa uli sa dilim. Naliwanagan ka na. Nakuha natin. Amen. Nakuha po natin. Naliwanagan na po tayo. Amen. Nakilala mo na si Kristo ay mabuti. Amen po ba? Amen. Ang Diyos natin mabuti. Ang banal na Santong Espiritu ay mabuti. Nakilala na natin sila na sila ay mabuti. Amen po ba? Amen. Bakit mo papakasama ka pa? Nagising ka na, natulog ka pa uli. Amen. Tinatamaan ko ba? Parang may tinatamaan dito eh. Amen. Hallelujah. Para bang si Satanas, nasa langit na, maliwanag na dun. Nakuha po ninyo, Amen. si Satanas nandun na sa liwanag. Anong nangyari? Bakit nasa liwanag si Satanas doon? Kasama niya ang Diyos doon. Amen. Pero anong nangyari? Nandun na siya eh. Ano nangyari? Inulog siya sa langit. Sa mundong ito na puno ng kadiliman. Nakuha po natin. Amen. Kung ngayon, nakakilala ka na sa Diyos. Naliwanagan ng kaisipan mo, ito ang totoo. Binabasa pa nga natin eh. Binabasa. Amen. Wala pong tinatago si Pastor sa iyo. Amen. Kung may tinatago ako, dapat ako lang magbabasa, huwag ka magbasa. Baka mapunyag yung... Di ba? Amen. Amen po ba? Amen. Transparent po tayo. Binabasa ko, malinaw. Letra por letra. Amen. Nakuha pa rin yung Amen. naliliwanagan tayo. Colossus 1:28. Di ba kanina binasa natin? Kaya kayo tinuturuan para maihanda kayo, maiharap kayo balang araw sa harapan ng Diyos. Walang kapintasan. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Huwag niyong mamasamayin yung pagtuturo ng mga lingkod ng Diyos sa inyo. Amen. Amen po ba? Amen. Ngayon, bakit paulit-ulit? Kasi hindi mo pa nga ginagawa. Amen. Kaya paulit-ulit. Nakuha po ninyo? Amen. Kahit si Apostol Pablo noon, nakulitan din. Kaya sinabi niya, hanggang ngayon, gatas pa rin. Amen. Na dapat ay graduate na sana doon. Amen po ba? Amen. Dapat sana, nagawa na tayo. Nasa spiritual battle na tayo. Nakikipagdigma ka na rin sana sa mga hukbong nasa himpapawid. Pero dahil hindi, lagi na lang pagsisisi, ganyan, tungkol sa impyerno, tungkol sa bautismo. Mga panimulang aralin po yan. Amen po ba?
Amen po. Amen. Dapat mag-level up po tayo. Amen po ba? Maging tagapagturo na rin tayo. Tayo na rin ang nakikidigma. Ako po natin, Amen. nakikidigma sa mga hindi nakikita Amen. na pong spiritual. Ako po natin, Amen. papasok ko na sa spiritual realm. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Mas lalong nagiging handa ka sa pagbabalik ng Panginoong Misyon. Amen. Kung hindi ka tumatrabaho, hindi ka nag-i-improve. Mas minamahal natin. Parang walang binabalik-balikan natin, tinatanaw-tanaw natin yung binitawan natin. Yung tuloy, binabalikan natin. Minamahal uli natin. Hindi ka makausad kasi parang ka nagchat-chat-chat. Abante ba ako? Maatras. O atras. Parang masarap uli yun. Tapos pag sawa ka na naman, sawa na ako dito, makumay na naman, balik na naman ako doon. Hindi po ganoon. Amen po ba? Amen. Dapat pag sinimulan mo ang paglakad sa daan ni Kristo, tuloy-tuloy po. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kasi paglakad mo, laging pabati, malabo ka sa pagtalikod. Amen. Pero kung palingon-lingon ka, prone ka sa pagtalikod. Malapit ka sa pagtalikod. Amen. Amen po ba? Amen. Katulad ng asawa ni Lot. Imbis na hindi siya napahamak, tumingon-lingon pa, tumalikod pa. Imbis na dire-diretso lang. Amen po ba? Amen. Ang mga palingon-lingon, tumatalikod, napapahamak. Amen po ba? Amen. 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 Sana po tayo verse 49. Kahit sisimulan niyang, ito sa 48. Malaway po na may pangunawa. Dalawang alipin po yung pinag-uusapan dito. Yung alipin na tumatrabaho at yung alipin na hindi. Amen po ba? Amen. Yung Kristiyano na nagpapabago at yung Kristiyano ayaw magbago. Amen po. Amen. Amen. Nakuha po natin. Amen. Ngunit kung masamang aliping iyon, sasabihin niya sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pagbabalik ng aking Panginoon. Kaya't sisimulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin. Inadamay niya yung kapwa niya alipin. Dahil ayaw ko pang magbago. Hallelujah. Panghahawa ako. Kawawa po yung madadamay. Amen po. Amen. At simulan niyang bugbugin ang kanyang kapwa alipin at makikipagkainan, makikipag-inuman sa mga lasinggo. 50, babalik ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Hallelujah. Matalino po ang Diyos natin. Amen po ba? Amen po. Matalino po ang Diyos natin. 51, bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa. Hallelujah. Makinig ang may pandinig. Amen. Ulitin ko po. Bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa. Naunawaan po pa rin nyo. Pag nadatnan ka ng ating Diyos, walang kaseryosohan, hindi handa, bibigyan ka niya ng matinding parusa. At pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari. Hallelujah. Nakuha po ninyo, hindi lahat ng nandito, ito, masakit po ito, Amen. ay tunay. Amen. Amen. Nakuha po natin, hindi po lahat ng nandirito ay tunay. Amen. Yung iba po mapagkunwari. Yun yung hatulan walang araw, yung mga lihim natin. Amen. Amen po ba? Amen.
Pero ito good news. Humihinga ka pa. Pero ang katagin mo kung humihinga pa. Ang good news, gumigising ka pa tuwing umaga. Nakuha po natin? Yan ang good news eh. May bad news, may good news. Amen. Ang good news, humihinga ka pa. Gumigising ka pa tuwing umaga. Amen. Binibigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na tumakas sa pagkukunwari. Amen. Nakuha po natin. Amen. Amen po. Amen. Maging totoo na po tayo. Maging genuine Christian na po tayo. Ano pong ibig sabihin ng Christian? Tagasunod ni Kristo. Sa English, followers of Christ. Amen. Amen po ba? Amen. Madali lang magkunwari na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Nakuha po natin. Amen. Madali lang po magkunwari na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Magsimba ka ng linggo-linggo. Hallelujah. Nakuha po natin. Pero pagbalik mo, pag tapos ng simba, back to sin again. Hindi po naging born again. Amen. Back to sin again. Nakuha po natin. Amen. Madali lang po. Ngayon, papayag ka ba na masabihan ka kapag kunwari? Papayag ba tayo? Sabi natin si Pastor. Baka mamaya nagkukunwari po si Pastor sa harapan ninyo. Papayag ba tayo na habang buhay tayo ay ganoon? Hindi. Nagkukunwari tayong totoong Kristiyano pero peki para tayo. Sinong maliligtas? Yung peking Kristiyano yung totoo. Tumakas na tayo sa pagiging peking Kristiyano. Amen po ba? Amen. Tumakas na tayo. Maging totoo na po tayo. Huwag nating dayain yung sarili natin. Amen. Niloloko natin yung sarili natin. Amen. Hindi naman para talaga tayo maliligtas kapag peki tayo. Niloloko natin yung sarili natin. Amen po. Amen. Magpakatotoong Kristiyano na po tayo. Amen. Amen po. Amen. Magpakatotoo na tayo. Amen. Ulitin ko po, bibigyan siya ng kanyang Panginoon ng matinding parusa. Sino po yun yung alipin na nasuwain? Amen po. Amen. At pagkatapos ay isasama sa mga mapagkunwari, dooy tatangis siya at mangalit ang ngipin. Unawain ng may pangunaw. Doon ay tatangis siya at magangalit. Saan pong lugar yan? Merong ganyan. Sa impyerno po. Ayan po. Nakuha po ninyo. Amen. Sa impyerno, baka sabihin nyo, nagkukunari, nag-invento si Pastor. Umabante tayo sa pan. Sa 25, chapter 25, verse 41. Chapter 25, verse 41. Kung mabasahin natin itong buong talatang ito, may title itong Ang Paghukom. Amen. Amen po ba? Pero ikaw na lang natin, i-summarize natin. Amen. Doon na tayo sa chapter 41. Mateo chapter 25 verse 41. Chapter 25 verse 41. Sabi diyan, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa. Kanina yung pinag-usapan nyo yung matinong alipin at masamang alipin.
Amen po ba? Amen. Dito, sa part na ito, pinag-usapan yung tupa at kambing. Ano equivalent ng matinong alipin? Yung tupa. Ano equivalent ng masamang alipin? Yung kambing. Amen po. Amen. Sabi diyan sa mga kambing, sa mga masamang alipin, sabi diyan, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay. Na inahanda para sa Diablo. Kanino hinanda ang impyerno? Sa Diablo kay Satanas. Amen po ba? At sa kanyang mga kampon. Sino yung mga kampon niya? Yung mga nahikayat niya na mag-rebelde doon sa Amen po. Amen. Ngayon, hindi pa siya nakontento, idinamay niya ang tao. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Nakuha po natin, idinamay niya ang tao na tumalikod sa Diyos. Amen. Nakuha po ninyo, ang pagharap sa Diyos, pagtalikod sa kasalanan. Pagharap sa kasalanan ay pagtalikod sa Diyos. Amen po ba? Nung hindi pa gumawa ng kasalanan, si Eva at Adan, nakaharap pa sila sa Diyos. Amen po ba? Malapit pa sila sa Diyos. Pero nung nakagawa sila ng kasalanan, bilang napatalsik sila Amen. kung saan yung lugar malapit ang Diyos. Amen. Amen po ba? Isang kasalanan lang yun, di ba? Nakuha po ninyo kung gaano kabanal ang Diyos natin. Nakuha po yung punto. Amen. Kung gaano kabanal ang Diyos natin. Walang kadiliman sa Diyos natin. Amen. Isang kasalanan lang yung ginawa ni Eva at Adan tungkol lang sa pagkain. Amen. Napakasimple, di ba? Tungkol lang po sa pagkain. Pero napatalsik agad sila sa lugar na maganda kung saan nandoon din ang Diyos natin. Amen. Amen po ba? Amen. Napatalsik agad sila. Ngayon, ilan ang kasalanan ng tao? Isa lang ba? Madami. Isipin ninyo noong panahon ni Eva at Adan, isa lang ang nagawa nila, napatalsik agad sila. Amen. Ngayon, kumpara mo yung kasalanan mo kay Eva at Adan. Madami. Isa pa lang, napalayo ka kagad sa Diyos. Di ba? Amen. Kay Eva at Adan, isa pa lang. Nagkaroon kagad ng gap, distansya sa Diyos. Amen. Ngayon, ikumpara natin ang kasalanan sa katauhan kumpara sa kasalanan ng Eva at Adan noong unang panahon. Yung mga nagsasabi, para yun lang eh. Para gumawa ka lang ng ganun. Hindi nyo kapag ganyan ang pangatwiran mo, hindi mo kilala ang Diyos ay banal. Amen. Nakuha po natin. Sabi mo naman, hindi naman tayo naliligtas sa pagsunod sa kautosan eh. Totoo po yan. Hindi tayo naliligtas sa kautosan. Amen po ba? Amen. Pero walang tumanggap kay Kristo Amen. walang tumanggap kay Kristo na nagpapatuloy sa kasalanan. Nakasulat po yan. Amen. Amen po ba? Amen. Kasi nung tinanggap mo si Kristo, isinig mo sa iyo ang banal na santong Espiritu. At kung ano yung naitanim sa kaloob-looban mo, yun dapat ang magliwanag. Magliwanag sa iyo. Amen po ba? Amen po. Amen po. Kaya nga makikilala ninyo sila sa kanilang bunga. Amen po ba? Amen. Kung mabuting binhi ang naitanim sa iyo, dapat mabuti ang maging bunga mo. Amen. Amen po. Amen. Kung ang iglesyang ito ay mabuti, dapat ang ibinubunga ng iglesyang ito ay mga mabubuting tao. Amen. Nakuha po ninyo. Amen. Kaya meron kwan, may magaganap na sikiling, may magaganap na
pagdalisay na tinatawag, ganyan. Ang mananatili hanggang wakasan siyang maliligtas. Ang makakapagtiis na siya ay yung nilalakaran niya ang daan ni Kristo. Amen. Ano bang daan ni Kristo? Mabuti o masama? Mabuti. Mabuti. Ibig sabihin, habang ginadaanan mo yung mabuting daan na yun, mabuti ka din. Amen. Ngayon, hanggang kailan ka makakapagtiis na dumadaan doon? Baka sasabihin mo, ang hirap-hirap na. Ang hirap-hirap na. Dito na ako sa daan na maluwag. Dito. Tawag dito Hanggang kailan ka magtitiis sa daang masikip? Hanggang kailan? Dalawang daan yun eh. Daan na masikip at daan na maluwag. Hanggang kailan ka magtitiis na dumadaan sa masikip na daan. At yung masikip na daan yan, mahirap daanan, pero ang dulo ay kaligtasan, buhay na walang hanggan. At yung maluwag na daan, magandang daanan, maluwag eh. Bawal dito Sarap daanan. Pero ang dulo ay kapahamakan. Amen. Amen. Ako po natin, Amen. dito pwedeng magsuot ng pwede ipakita cleavage. Sexy ako dito ako dadaan. Dito, losyang ako dito. Nakuha po ninyo ang pagkakaiba ng kabanalan at Amen. nasaan kaya ang Diyos? Nasa kabanalan o nasa kasalanan? Mga banana. Napakadali lang pong unawain yan. Amen. Ngayon, kung hindi ka naniniwala, mabubulaga ka. Walang araw. Amen. Totoo pala yung sinasabi ni Pastor. Amen. Maghahangad ka na maligtas ka, ang dami kang kwan, pinasama na lalaki. Kung ikaw yung babae na hindi naniniwala, para yun lang, inusot lang ako ng gano'n, hindi na ako maliligtas. Nag-a-assume kang maliligtas ka, ang dami kang lalaki na pinasama dahil sa suot mo. Amen. Ikaw yung pinagmumulan ng kasalanan ng sangkatauhan. Amen. Nakuha po ninyo. Amen. Sabihin mo, para yun lang eh. Para yun lang. O di sana si Eva at Adan, nagsalita na rin ng gano'n. Para kumain lang po kami Diyos ng kunin. Yung prutas eh. Diba? Amen. Hindi nyo mo nakikita kung gaano kabanal ang Diyos. Walang kadiliman sa Kanya. Amen. Walang kadiliman sa Diyos. Kaya kailangan natin isilang na magmuli. Amen. Mamatay yung dati nating pagkatao na masama. Amen. Ano ba yung unang pagsilang sa atin? Silinang tayo sa laman. Amen. Laman. Amen. Yun yung unang pagsilang sa atin. At itong laman na ito ay makasalanan. Amen. Nakuha po natin. Amen. Ngayon, yung palang pangalawang pagsilang natin, isilang tayo sa Espiritu. Nakuha po natin. Amen. Ngayon, pag isilang tayo sa Espiritu, doon na mamamatay yung laman. Amen po ba? Amen.
mabubuhay yung bagong ikaw. Sino yung bagong ikaw? Nabubuhay sa si Kristo. Amen. Meron pang magsasabi na bubuhay ka kay Kristo, pero namumuhay ka sa kasalanan. Meron, yung mga pagkunwari. Ewan ko ba? Dapat kapag sinasabi mong nabubuhay ka na kay Kristo, ikaw ay nababago na. Amen po. Habang nilalakaran mo ang daan ni Kristo, may mga natatanggal. Nakuha po natin, may mga natatanggal. Hindi pwedeng lumipas ang 1 taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon, 4 na taon. Ganun ka pa rin. Amen po. Amen. Amen po. Amen. Bakit nila tayo tinawag? Para manatili sa kasamaan o talikuran ng kasalanan. Amen. May mga tanong na simple pero madaling sagutin, madaling unawain, pero mahirap gawin. Amen. Tama ba? Amen. Amen. Yan minsan ng tao eh. Di ba? Naunawaan naman, pero hindi pa rin ginawa. Ano tawag po nun? Minsan matigas po tayo. Ayun po. Amen. Matigas tayo. At yung mga matitigas na yan, sasabihin ko sa inyo, sila yung taong mabubulaga. Walang araw. Amen. Hindi sila handa. Amen po ba? Amen. Sabihin ko sa inyo, kung naunawaan ninyo lahat ng tinuturo ko, kada Miyerkules, kada Linggo, siguro nag-uunahan na kayo dito ngayon. Agawan ako ng pwesto. Ako naman magtuturo, Pastor. Totoo po yan sinasabi ko sa inyo. Amen. Hindi po ako nagsisinungaling. Totoo po yan. Dapat habang tumagal na nakapakinig ka ng salita ng Diyos, ganun na ang alam mo, katindi yung pananabik mo na maglingkod. Amen. Hindi po ako nagkakondem. Nagigising po ako. Amen. Habang tumatagal ka sa buhay Kristiyano, dapat ganun katindi ang pananabik mo na maglingkod na. Amen. Hindi ka tinuturuan para patalikurin ka. Tinuturuan ka para maglingkod ka. Amen. Nakuha po natin. Amen po ba? Amen. Yun po ba ang tinuturo ni Pastor? O, malikod kayo ha. Yun po ba? Hindi. Di ba tinuturuan tayo na makapagbago? Amen. At kapag yung nalilinis na tayo, nagiging karapat dapat na tayong gamitin. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kasi hindi pwedeng si Pastor, ang hawak niya sa kanan ng kamay niya is Bible. At ang hawak ko dito, Red Horse. Nakuha ninyo? Amen. Kailangan humantong tayo sa level na karapat dapat na tayong gamitin. Amen. Amen po ba? Amen. Dati po si Pastor ay maduming basahan. Kaya, para mas na mga naman, na nakakalat sa daan. Dati po si Pastor ay maduming basahan na nakakalat sa daan. Ngayon, nadaanan ng Diyos itong basahan na to, pwede itong gamitin. Pero pwede itong gamitin pang linis. Pero bago ito gamitin pang linis, lalabahan ko muna. Amen. Amen po ba? Amen. Sasabunin ko, ibababad ko, suntoks ko, lalabahan ko. At ngayon, lalabahan ko na itong basahan na ito, malinis na siya. Pwede ko na kayong ipanglinis.
Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Amen. Hindi mo siya pwedeng ipanglinis yung basahan kung hindi pa siya nalinisan. Amen po ba? Amen. Walang katinuan po yun. Marami yung basahan, tapos ipupunas mo rin. Amen. Walang kaayusan po yun. Pwede po yun. Pero nalinisan kaya talaga. Kung ang pinampunas mo ay marumi din, nalinisan kaya talaga. Ito po, puti. Puti siya. Ito. Puti. Meron siyang dapat linisin dyan sa puti na yan. Ayan, mga yan. Diba? Yung mga ibibitin na yan. Kailangan linisin yan. Tapos yung ipupunas mo, madumi din. Nalinisan kaya o mas talong dumumi? Kailangan ang ipupunas mo dyan, yung malinis. Amen. Kayo, na tinuturuan ko ngayon, kung ang buhay po ni Pastor ay makasanlibutan, magagamit kaya ako ng Diyos sa inyo na makapanglinis sa pagkatao ninyo. Kung buhay po ni Pastor ay kadiliman, magagamit kaya ako magpaliwanag sa inyo. Kailangan mo lang iayos Amen. yung buhay ng isang taong gagamitin niya. Amen po ba? Amen. Katulad po ni Apostol Pablo, dati siya mamamatay tao. Tinanggal siya sa pagiging mamamatay tao. Amen. Dati siyang taga-usig, tinanggal siya sa pagiging taga-usig. Amen po ba? Nakuha po natin. Amen. Amen po. Kaya balang araw, kayo na mga tinuturuan dyan, balang araw, kayo na rin ang gagamitin. Amen po ba? Amen. Hindi kayo tinuturuan para maging display. Amen. Ano ba yung display? Miyembro. Amen. Display po yun. Amen. Pag nagparami ka ng miyembro, marami kang display. Nakuha po natin. Amen. Amen po. Amen. 25 verse 46. Chapter 25 verse 46. Andyan din po yun. Amen. Sabi po dyan, itataboy ang mga ito sa kaparasahang walang hanggan. Ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Yung mga pasaway, kambing, kaparasahang walang hanggan. Amen po ba? Amen. Yung mga hindi naging handa, sabi matagal pa, pasaway muna ako, Amen. mabubulaga. Amen po ba? Amen. Pero yung mga ang mindset, baka mamaya babalik na ang Panginoon, baka bukas babalik na, baka bukas makalawa babalik na. Laging ganun ang mindset mo. Kaya nga ang word na ginamit sa Bible, laging malapit na. Amen. Para lagi kang handa. Amen. Yun ang pinakamagandang word na gamitin. Dahil nga walang petsa na, okay kung may pandinig. Dahil walang exact date na ibinigay. Okay kung may pandinig. Amen. Dahil walang exact date na ibinigay. Amen po ba? Amen. Ang Biblia. Exact na araw, eksaktong araw ang binigay ng Biblia na ganitong araw babalik ang Panginoon. Ganitong taon babalik ang
Panginoong Yeshua. Wala pong ganyan. Hindi po ba? Amen. Ganitong buwan, babalik. Ano po ang pinakamagandang gamiting word? Malayo pa o malapit na? Makinig po may pandinig. Anong pinakamagandang word na gamitin kapag ikaw ay nangangaral sa pagbabalik ng Panginoong Yeshua? Dahil nga walang binigay na date, eksaktong date. Anong pinakamagandang gamitin? Malapit na o malayo pa? Yung malapit na. Kaya nung panahon pa lang ng gawa, aklat ng gawa, nandun na yun, ginagamit na yung word na malapit na, di ba? Amen po ba? Amen. Kung nagbabasa kayo ng Bible, sa aklat pa lang ng gawa, ginamit na yung word na malapit na. Kasi yun ang magandang gamitin na word dahil nga walang eksaktong date ng pagbabalik ng Panginoong Yeshua. Amen. Magbasa po kayo para hinahaman ko po kayo. Amen. Magbasa po kayo ng Bible sa gawa. Mababasa ninyo dyan, ginamit yung malapit na bumalik ang Panginoon. Panahon pa lang po nila yun, nakaakyat pa lang ng Panginoong Yeshua. Nakuha po ninyo? Amen. Kaakyat pa lang sa langit. Tapos ginamit na malapit na. Kasi nga, yun ang pinaka-the best na gamitin na word. Amen. Nakuha po ninyo? Amen. Yun ang pinaka-the best gamitin na word dahil walang eksaktong petsa ng pagbabalik ng Panginoong Yeshua. Ikasalanan po namin na mga ngaral kapag sinabi, malayo pa. Tapos nakampante ka, malayo pa pala. Papasaway mo na ako. Ito yung tatayo ko kami mga ngaral dito. Ang laging sinasabi namin, malapit na, malapit na. Dahil sa ayun ang naririnig ninyo, malapit na, baka madadatnan ako na hindi handa. Nakakapaghanda ka tuloy. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Amen. Dapat po tayo laging handa Amen. sa pagbabalik ng Panginoong Yeshua. Kaya ang word na ginagamit natin, malapit na. Amen. Ano yung ibig sabihin ng malapit na? Pwedeng mamaya na. Anong oras na ngayon? Alas 10:30. Pwedeng mamayang 11:30 na. Pwedeng mamayang alas 12 na. Kasi malapit na, di ba? Amen. Pwedeng bukas na. Pwedeng sunod na araw. Pwedeng next month. Kasi malapit na. Amen. Oh. Kung yan ang mindset ng isang Kristiyano, malabo siyang mabulaga at hindi maging handa. Amen. Nakuha po natin. Amen. Amen. Amen po. Amen. May natutunan po ba? Amen. Hindi yan. Gusto ko mo magpatuloy. Amen. Thessalonica. Yan. 1 Thessalonica chapter 5. 1 Thessalonica chapter 5. Bibilisan lang natin to para mag-play tayo. Hindi raw malakas yung mic natin. Yung pabulabog ng kapitbahay. Amen po. First Thessalonica chapter 5 verse 1. Ang title po, maging handa sa pagdating ng Panginoon. Sabi po dyan, mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Verse 3, kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating ito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Verse 4,
Ngunit wala na kayo sa kadiliman. Hallelujah. Unawain po ng may pangunawa. Hindi ka mabibigla kung wala ka na sa kadiliman. Amen po ba? Amen. Amen po. Amen. Verse 4, ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yun, na darating na parang magnanakaw. Verse 5, kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Amen po ba? Amen. Verse 6, kaya nga, kailangan tayo manatiling gising. Amen po. Amen. Kaya nga, kailangan tayong manatiling gising. Laging handa at malinaw ang isip. Amen. Di tulad ng iba. Grabe na po kanya na. Mga pagtuturo. Amen po ba? Amen. Verse 7, sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin karaniwang naglalasing. Verse 8, ngunit dahil tayo sa panig ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang maluti ng pananampalataya at pag-ibig, at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. Verse 9, hindi tayo pinili ng Diyos. Makinig po may pandinig. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. Ako po ninyo, nandito ka na eh. Natalikod ka pa ba? Nasa liwanag ka na, babalik ka pa ba sa dilim? Nasa katotohanan ka na, babalik ka pa ba sa kasinungalingan? Unawain na may pangunawa. Tinawag ka ba para mapahamak? Nakuha po natin? Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang puot. Nakuha mo parang. Amen. Ikaw pa naman yung nauna dito. Amen. Tapos babagsakan ka lang ng puot ng Diyos. Hallelujah. Amen. Nakuha po natin yung mga nauna. Amen. Ulitin ko po, hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang Opo. puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Verse 10, namatay siya para sa atin upang tayo mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. Verse 11, dahil dito, dapat mo magtapos. Hallelujah, worship team, yung magpe-pray po. Prepare po. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng isa't isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Amen. The word, palakasin ang loob ng isa't isa. Amen. Tapos paglingon mo sa katabi mo, Biyernes Santo. Paglingon mo sa katabi mo, nanlalamig. Amen. Pagharap mo, namumuhay sa kasalanan. Pagtalikod mo, ay. Ano yun? Nagtulungan tayong tumalikod sa Diyos. Amen. Gising po, gising. Amen. Dapat tayo po yung Kristiyanong hindi nakakatisod. Amen. Gising po. Hindi po nagko-condemn si pastor, nagigising. Amen. Dapat hindi po tayo yung Kristiyanong katisod-tisod kapag tinitingnan tayo. Kundi tayo yung Kristiyano pag tinignan tayo, praise the Lord. Nakikita ko ang Diyos sa buhay niya. Ganyan ang Kristiyano, gagayahin ko.
Tunay ka na ang salita ng Diyos ay nakapagpapagawa. Tunay nga ang salita ng Diyos ay nakakapagpaliwanag ng buhay. Tunay nga ang salita ng Diyos ay may kapayapaan. Malapit ako sa Diyos para ganyan din ako. Amen. Hindi yung pag-tingin, baka maging ganyan din ang buhay ko. Masanin mo. Amen. Nagigising ko ba? Amen. Ayoko na maging Kristiyano, baka ganyan na rin ang itsura. Dati yung tao na yun, masaya. Kung naging Kristiyano. Pero nung yung tao na yan, nakita ko dati malungkutin, nung naging Kristiyano, biglang sumaya. Di ba? Ang nakita sa'yo, liwanag. Amen. Amen po. Amen. Yung tao na yan, dati sakitin, nung naging Kristiyano, wala nang sakit. Amen. Ang nakita sa'yo, liwanag. Amen. Yung Kristiyano na yan, bakit sa utang dati. Nung nakakilala, biglang yumaman. Kung nakikita sa'yo, liwanag. Ngayon, nahihikayat ngayon yung tao. Nalapit ako para ganyan din ako. Amen. Hindi natitisod yung tao. Amen. Amen po. Hindi natitisod yung tao. Dati magulo yung pamilya niyan. Nung naging Kristiyano, biglang umayos. Amen. Dati walang tirahan yan. Nung naging Kristiyano, may tirahan na. Amen. Nagkakaroon ng Iwan. changes. Amen po. From dark to light. Amen po ba? Hindi yung naging Kristiyano ka, mas lalo ka nang sakitin, mas lalong lumukot yung hangin, mas lalong gumulo yung buhay. Sabi ng tao, ayoko na. Ayoko. Ah? Nakuha mo natin. Amen. May tinatamaan po ba? Amen. 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 Sinasadya po ni Pastor yan. Amen po. Amen. Gising po, gising. Ang tanong, nagigising ba? Amen. O mas iniibig kong matulog? Ano bang mas masarap, magising o matulog? Magising. Totoo kaya yun. Sabi ko, sinungaling ka. Hallelujah. Sa totoo lang po, mas masarap matulog. Pero sabihin ko, mas masarap magising. Kasi kapag gising ka, lagi kang handa sa pagbabalik ni Kristo. Amen. Hanggang doon lang po. Glory to God. Praise, hallelujah. Napasiyasat po tayo bawat isa sa ating si Panginoon. Hallelujah. Napasiyasat natin ang ating mga puso. Ang ating mga buhay sa Diyos. Kung ano man yung mga bagay na hindi kaya ayon sa paningin ng Diyos. Amen. Na matagpuan tayo ng Diyos na walang batik at dungis, kusot o mantsa sa ating mga damit. Hallelujah. Lumapit tayo sa Diyos na may
may buong pusong pagpapakumbaba. Yes. Sinasabi mo, Jesus, ang puso ko. Sasalanan na lumalaban sa'yo. Sumasabi, dumudulog sa ng mundo. Sige, sinasabi mo, Jesus, ang puso ko. Sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nakatapat, sumasabog, dumudulog sa harap ng mundo. Lumalapit, di magkakataon sa pagkakalan mo. Biyaya at katawan sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Sinasabi mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasabog, dumudulog sa harap ng banal ko. Lumalapit, di magkalaban sa kabanalan mo. Biyaya at kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di magkaraman-daman sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Sa kabanalan mo, biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Binigyan na lang ng Diyos. Lumalapit, di magkakataon sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus.
Sige, minsan na po tayo manalangin. Amang Diyos na buhay, na makapangyarihan, Diyos na nagpakilala sa amin ng buong puso, nagpakilala sa amin sa anyo ng tunay na kabanalan. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw na Diyos na nakasisiyasat ng lahat ng bagay. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ay di matataguan ni naman. Tunay nga po, Panginoon, sino kami upang kilalanin namin ang aming sarili na mataas. Tunay nga po, Diyos, na Ikaw na nagpakilala sa amin kung paano ang tunay na pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi, O Diyos, ay ang pagtalikod namin sa kasalanan. Panginoong Diyos na buhay ng mga pangyarihan sa lahat. Salamat po minsan pa. Muli mo po kaming binibigyan ng pagkakataong gumising sa umaga. Patuloy po, Diyos, nararanasan namin sa buong maghapon ang iyong kagandahang loob. Nararanasan namin sa bawat lakad namin, lagi mo kaming ginagabayan, pinapatubayan, pinagkakalooban ng lahat ng bagay. Tunay nga po, Panginoon, na lahat ng bagay, O Diyos, ay biyaya mo lamang sa amin. Na patuloy po kami, O Diyos, kumakain 3 beses o higit pa sa isang araw, umiinom ng malinis na tubig, nakakasuot ng mga damit, O Diyos, na hindi po namin pinaghirapan. Tunay nga po, O Diyos, lahat ng yun, biyaya mo sa amin. At tunay nga po, Panginoon, katulad ng bulaklak sa parang, O Diyos, sinusuotan mo kami nang hindi namin pinaghirapan. Panginoon, salamat po sa buong maghapon na nagkaroon man po kami, nakakaranas man po kami nagsipon, ng lagnat, ng ubo. Ngunit po, Panginoon, patuloy mo kaming pinagkakalooban ng kagalingan sa tuwing kami po, Panginoon, ay nananalangin, naniniklohod, humihingi ng kapatawaran kung kami man po'y nagkakasakit dahil sa kasalanan. Panginoon, salamat po sapagkat po, Diyos, hindi mo hinahayaan ng mga kalalakihan na madisgrasya sa daan. Sa tuwing naghahanap buhay sila, Panginoon, binibigyan mo sila ng karunungan at kaalaman. Lord, salamat po sa buhay na bawat isa sa amin na muli mong dinala ang aming mga panyapak sa lugar na ito upang makinig muli ng iyong banal na salita. Sapagkat po, Diyos, sabi mo sa iyong banal na salita, Panginoon, na hindi lamang kami nabubuhay ayon sa tinapay, kundi sa bawat salitang nagmumutawi sa iyong mga labi. Panginoon, salamat po sa iyong lingkod na si Pastor Mark, na muli mo po, Panginoon, kinamit sa gabing ito upang magpahayag ng iyong mga kapahayagan. Dalangin po namin na hindi po ito tukain ng mga ibon upang mawala sa aming mga isipan. Dalangin po namin, O Diyos, maging matabang lupa po kami upang ito po, Panginoon, ay tumubo at magkaroon ng bunga. Panginoon, pagpalain niyo po si Pastor Mark at ang kanyang buong sambahayan. Lagi niyo po silang ipagsanggalang sa anumang sakit at karamdaman, sa anumang gawa at plano ng kaaway, sa anuman po, Panginoon, na balak sa pamagitan po, Panginoon, ng mga tao, sapagkat po, Panginoon, ikaw ang nagdedepensa sa kanya. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na nagpapahayag ng iyong kalooban sa kanya, Panginoon. Dalangin po namin sa buhay niya, O Diyos, patuloy po siyang maging asin at ilaw ng lugar na ito, maging po sa amin. Lord, sa gabi pong ito, dinadalangin din po namin si Prophetess Josevina Riang Bonanza, ang lahat ng sangay ng IPRM, ang lahat ng kanyang nasasakupan. Patuloy niyo po siya, Panginoon, bigyan ng lahat ng kanyang pangangailangan, ang lahat ng kanyang mga lakad ay patuloy niyo pong pagtagumpayin. Dalangin po namin, O Diyos, saan man po siya dalhin, marami po pong taong magising sa katotohanan, alam ng kaligtasan sa pamagitan ng lingkod mong ito. Gayon po, O Diyos, dalangin namin si Kim at si Lawrence sa lugar ng Ifugao. Patuloy po namin dinudulog ang kanilang paglago pa espiritual sa lugar na iyon. Dalangin po namin sa muli nilang pagbabalik sa lugar na ito ay patuloy po nilang ibahagi ang kanilang natutunan sa lugar na iyon, Panginoon, at patuloy po nawa ang paglago nila sa lahat ng aspeto ng kanilang pamumuhay. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat dinala mo po sila sa lugar na iyon upang, O Diyos, i-training sa lahat po, Panginoon. Lord, kayo din po, Panginoon, sa gabing ito, ang lahat po ng pamilya na naririto, Panginoon, sa bahay panambahang ito, Panginoon. Dalangin po namin ang proteksyon mo sa bawat tahanan, sa bawat aspeto ng aming mga pamumuhay. Dalangin po namin patuloy ka pong magpahayag sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy po kami silyuhan ng banal na dugo ni Jesucristo na hindi po makapasok at hindi po, Panginoon, makakilos ang gawa at plano ng kaaway sa bawat isa sa amin. Lord, kayo din po, Panginoon, sa gabing ito, dinadalangin namin ang digmaan. Wala po kaming alam po, Panginoon, kung ito man po, O Diyos, ay nilog mo, alam po namin, Panginoon, sa lahat ng bagay, kumikilos ka, kaya po, Panginoon, wala po kaming ipang hinihingi, O Diyos, kundi ang kalooban mong maganap, at patuloy po nawa, O Diyos,
Dalangin namin ang mga Kristiyano sa lugar na yun. Patuloy niyo po silang pag-alabin. Patuloy niyo po, Panginoon, na palalimin pa ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Sabihin po, Panginoon, dalangin po namin sa panahon na ito, Panginoon, maging asin at ilaw po sila, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakikilala. Dalangin po namin maging pagkakataon po ito upang patuloy po, O Diyos, na ang kabutihan po nila ay patuloy po nilang maipasa sa lahat ng nangangailangan. Panginoon, sa gabi pong ito, dinadalangin po namin ang nalalapit po panganak ni Pastora Ibon. Dalangin po namin ang safe delivery. Patuloy po namin ay dinadalangin na gamitin niyo po, Panginoon, ang Cabalquinto Birthing Homes upang, Panginoon, maging safe ang kanyang panganak. Patuloy mo po siyang palakasin ang kanyang loob, bagay po, Panginoon, ang kanyang baby sa kanyang sinapupunan. Dinideklara po namin, Panginoon, ang kanyang ligtas na panganganak. At patuloy po, Panginoon, pinagpapasalamat na po namin ito, Panginoon, sa gabing ito. O Diyos, ganyan po, i-provide niyo po ang kanilang mga pangailangan, maging ang financial, Panginoon. Patuloy po, O Diyos, na sa gabi pong ito, Panginoon, pinagpapasalamat na po namin, maging pang aming pagtulog, O Diyos, ng ligtas. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsabat, paglalahat, sa pangalan ni Jesus. Okay, tuloy yun. Taas po natin ang pagkawa natin kasi. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Diyos na nanirahan sa kaitaasan. Nakaupo sa kanyang trono. Diyos ng mga Diyos, Panginoon na Panginoon. Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, Diyos ng Israel. At Diyos na aming sinasamba sa lugar na ito. Amang Diyos, dinadalangin ko ang mga taong ito na ibinigay niyo po upang alagaan ko ang kanilang espiritual. Amang Diyos, dinadalangin ko na ang mga taong ito pag-alapin niyo po sa pananampalataya. Hallelujah. Dalangin ko, patatagin niyo po sila sa kanilang karanasan, sa mga pagsubok na ibinibigay niyo po sa kanila upang sila'y maging dalisay na Kristiyano, upang sila'y magliwanag na Kristiyano. Amang Diyos, dalangin ko po, ibigay niyo po sa kanila ang mga pangangailangan nila upang masunod ang inyo pong kalooban. Amang Diyos, huwag niyo po nawa ipapahintulot na mabigyan sila, hallelujah, ng pagsubok na hindi nila kaya. Amang Diyos, kundi ang mga pagsubok na ito, hallelujah, ay bibigyan niyo po sila ng katatagan, karunungan, hallelujah, na magagamit nila upang magpagtagumpayan ng mga pagsubok na ito. Amang Diyos, dalangin ko po, nahawakan niyo po ng mahigpit ang mga taong ito. Masagin sila po hindi na mahiwalay sa inyong piling, sa inyong paanan. Amang Diyos, dalangin ko, ingatan niyo po sila, saman po sila kumarunong po. Hallelujah. Magsugo po kayo ng mga anghel na titigma sa mga nakapalibot sa kanila ng masasamang espiritu na nagbabalak umalipin umuli sa kanila. Hallelujah. Amang Diyos, dalangin ko po, ingatan niyo po sila, hallelujah, sa kanilang pagdadrive, sa kanilang pagtatrabaho, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Amang Diyos, dalangin ko po, nanawa, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dalangin ko po na sila po'y magkaroon ng matinding uhaw sa inyong salita na nagbibigay buhay. Amang Diyos, dalangin ko po na sila po ay
hindi na mababagot, hallelujah, sa pakikinig ng inyong salita. Kundi sila po'y laging mananabik, hallelujah. At ang inyong mga salita na kanilang napapakinggan ay magliwanag sa kanilang buhay. Makita po ng mga tao na hindi po nasasayang ang kanilang pagkinig sa inyong salita. Masasabi ng mga tao na totoo ang Diyos na aming sinasamba ay tunay buhay, nakakapagbabago ng buhay. Mga Diyos, salamat po. Magpalain niyo po ang mga taong ito at ang huling panalangin ko sa kanila. Sumakanila, sumaamin nawa ang kapayapaan na nagkibala po sa kanila. Salamat po. Ito po ang aking dalangin, ang aming nagkakaisang panalangin. Sa makapangyarang pangalan ng anak kung si Yeshua, ang aming Panginoon tagapagligtas, lahat ay magsabi na Amen. Kasama dito, God bless. FRM, God bless. Pinatay ni Christ. God bless, Brother Christ. Hanggang sa muli. God bless.